Alright guys, hello, kamusta kayo? Sir Lupet here. At para sa video na to, ito ay napaka-seryoso guys, kaya makinig kayo. So, pag-uusapan natin yung Philippines Income Tax or yung withholding tax table as of 2026. So, sabi dito, the 2026 income tax rates remain under the train law. So, merong batas na ipinatupad, yung tinatawag na train law. Siya ay Republic Act 10963, which has been in effect since January 1, 2023. So, 2023 pa lang guys, meron na tong batas na to. So, ito yung basis sa paglalagay or pagpapatong ng buwis sa mga income ng mga empleyado. So, since then, there have been no new tax bracket changes for compensation income in 2026. So, isa-isahin natin to guys. So, sabi dito, yung unang example dyan, kapag ang sahod mo raw sa isang taon ay 250,000 pesos and below, yan, basta tandaan nyo, 250,000 pesos and below, yung income tax niyan ay 0%. So, meaning, wala yang buwis. Hindi ka babawasan dyan. So, sayong-sayo yung buong 250,000 na yan. Then, moving forward, sabi dito, kapag yung sahod mo ay lumampas na ng 250,000 pesos hanggang 400,000 pesos, so let's say yung sahod mo 395,000 pesos, pasok siya sa category na to. Sabi, yung sosobra daw, kukunan natin yun ng 15%. Yan, yung sosobra doon sa 250,000, ita-times mo sa 15% or 0.15. For example, ang sahod ay 300,000 pesos. So, merong sobra yun na 50,000, di ba? So, yung 50,000 yun, ita-times mo sa 0.15, yun ang magiging tax. Yan, I hope malinaw, no? Now, next dito, third category, kapag yung sahod mo naman ay umabot ng higit sa 400,000, pero ano siya, hanggang 800,000. So, between 400,000 and 800,000 pesos. Yan. So, for example, 500,000 kasama dito yun. Again guys, sahod to ng kada buwan. Or kada year pala. I'm sorry, no? Annual taxable income. So, kapag ganito naman, nag-fall ka sa category na to, automatic, meron ka ng buwis na 22,500 pesos. So, matik na yon, no? Ima-minus na yun agad. Then, idagdag pa yung 20% ng sobra doon sa 400,000. So, for example, yung sahod mo ay 500,000 nga. So, automatic, meron na yung tax na 22,500 and then, yung sobra sa 400. So, let's say 500,000 yon, ang sobra ay 100,000. Kukunin pa yung 20% ng 100,000. So, ipa-plus yun sa 22,500. Yun ang magiging tax. Sa fourth category naman, kapag yung annual taxable income ay over 800,000 hanggang sa 2 million pesos, automatic meron na yung buwis na 102,500 pesos. Pagkatapos nun, kukunin mo pa yung 25% ng sosobra sa 800,000. So, for example, sumobra ng 100,000, so meaning 900,000 for example yung annual taxable income, ita-times mo yung 100,000 sa 0.25. Then yung sagot doon, ipa-plus mo pa sa 102,500 and then yun na yung kabuuang buwis. So, paano naman kapag halimbawa ang sahod mo ay sa isang taon, ito yung taxable income, so 2 million, over 2 million pesos hanggang 8 million pesos, automatic, meron ka ng buwis na 402,500 pesos, tapos kukunin pa yung 30% ng excess over sa 2 million. So, let's say, ang sahod mo ay 3 million, so meaning may sobra siyang 1 million, kukunin yung 30% nun, and then, dagdag pa yon sa 402,500. And then, lastly, kapag over 8 million na yung sahod mo, automatic, grabe guys, ang bigat nito. Ang buwis nun, automatically, ay 2,202,500 pesos. Grabe, ang hirap sumahod ng higit sa 8 million pesos kasi automatic, may buwis na yon na 2,202,500. Bukod pa doon, yung sosobra sa 8 million guys, kukunin pa yung 35% nun. Idadagdag.
So let's say for example, 9 million yung sahod sa isang taon, annual taxable income. So sobra ng 1 million. Kukunin pa yung 35% ng 1 million, tapos ipa-plus mo yan sa 2,202,500, no? So parang ang idea dito, kung gusto mong hindi gaanong maramdaman yan, dapat sumahod ka ng higit na mas malaki sa 8 million. Kasi pag palagay yung sahod mo, 8,500,000, mararamdaman mo yung sakit, di ba? Kasi ano lang dikit lang, kumbaga. So, yan ay para sa annual tax table. So, meron ding monthly withholding tax table. Ito yung mas madali mong ma-digest. For example, ang sahod mo sa isang buwan ay 20,833 pesos and below, walang buwis yun. Okay? So, kapag umabot na siya ng over 20,833 hanggang 33,333, so meron na siyang 50% nung excess over 20,833. Yan, kukunin mo yung 50% nun, yun na yung magiging buwis. Paano kung lumampas naman ng 33,333 yung sahod mo hanggang 66,667? So automatically meron na yung buwis na 1,875, ipa-plus pa dun yung 20% ng sobra in case na sumobra pa siya sa 33,333. So next tayo, kapag yung sahod mo naman, annual or monthly taxable income mo naman ay umabot ng 66,667, higit dyan hanggang 166,667, so automatic meron ka ng buwis na 8,541.67, sabay kukunin pa yung 25% ng sosobra sa 66,667. Kung kada buwan naman sumahod ka ng higit sa 166,667 hanggang 666,667, grabe no, ang hilig nila sa 6. So, yung magiging buwis nun ay 33,541.67, tapos kukunin pa yung 30% ng sobra doon sa sahod na 166,667 in case na sumobra dyan yung sahod mo. Tapos, kung ang yung sasahurin mo sa isang buwan, ang lupit mo na pagka ganito, no? Sasahod ka buwan-buwan ng 666,667, pagpalagay natin 700k yung sahod mo kada buwan, automatic meron ka ng tax doon na 183,000 pesos 541.67. Tapos kukunin pa yung 35% nung sosobra doon sa 666,667. So may example dito. For example, yung monthly taxable income mo ay 50,000 pesos. So meaning may sobra ka dyan na 16,667. Sobra siya doon sa 33,333 based doon sa category natin, yung category number 2. Yan. So ang gagawin mo yan, or rather 50,000 na yun, no? Yan. Category number 3 na pala tayo, guys, no? So, mangyayari para makuha yung tax, automatic, meron ka ng 1,875, ipa-plus yung 20% ng 16,667 kasi yun yung excess. So, kapag pinag-add mo, 1,875 plus 3,333.40, so ang kabuang monthly withholding tax mo para sa 50,000 taxable income monthly ay 5,208.40. So, mga important notes dito, sabi dito, the first 250,000 pesos annual taxable income or about 20,833 pesos a month is tax exempt. So, walang buwis yun. Nasabi naman nyo kanina. Now, sabi dito, taxable income is generally your gross income minus mandatory deductions such as SSS, PhilHealth, and Pag-ibig contributions. So, ibig sabihin, bago ka pala mag-solve nito, kailangan alamin mo muna yung taxable income mo. And yung taxable income is yung gross income mo, and then aalisin yung SSS, PhilHealth, and Pag-ibig contributions. So, yung matitira nun, yun na yung tinatawag na taxable income. Para naman sa 13th month pay and other benefits, sila ay tax exempted, pero up to 90,000 pesos per year. Kung sosobra doon, syempre, taxable na siya. Yan. So, kung magkaroon ka man ng 13th month pay, so siguruhin mo hindi siya aabot ng more than 90,000 pesos para hindi siya mabuwisan.
Ayan guys. So I hope na sundan nyo yung explanation dito sa ating tax table. So gagamitin natin to sa ating lesson sa General Mathematics. So panoorin nyo ng maigi and hanggang dito muna. Ingat nasan ka man. God bless you and goodbye for now.